Hi guys, good morning. Magkukwentuhan ulit tayo. Meron na naman tayong 30 minutes na oras. So gagamitin ko yung oras na yun para tayo makapagtsikahan. Yes, 8 hours naman po ang pasok ko ngayon. Ang ikukwento ko ngayon ang topic natin for today ay yung, anong tawag dito? Natulungan ako ng anxieties ko. Yes. Yun ang kagandahan ng anxieties ko. Kaya sabi ko, hindi masama ang anxieties, di ba? Turn your anxieties into something good, okay? Gawin mo yung weapon, gawin mo yung sandata, gawin mo yung kasangkapan, tools, ganyan, para maging maayos ang buhay mo. Ito ang masasabi ko sa inyo. Growing up, nabigyan ako ng klase ng itong karamdaman ko na ito. Bata pa lang ako is na-develop na siya. During my first grade, yes, grabe, napakabata ko pa. But again, ginamit ko yun para maging third eye ko. Wow. Third eye talaga. Yes, ginamit ko yun na parang hindi ko siya, nung una, of course, natakot ako, nagalala ako dahil akala ko isa siyang sakit na, alam mo yun, yung sakit na nakakahiya, sakit na, yung parang baliw ka na ganyan, hindi pala. Yun. Hindi pala, dahil lahat pala tayo ay talagang may anxieties na pinagdaraanan. Yun nga lang, kapag hindi mo siya na-navigate, kapag hindi mo siya natukyan kung paano gamitin is maguguluhan ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, napakahalaga ng pagkilala sa sarili, okay? Napakahalaga ng pagkilala sa lahat ng meron ka sa iyong pagkatao, ng kahinaan mo, ng kalakasan mo, ng kung saan ka magaling, yung mga ganong bagay, kung ano yung nagtitrigger sa'yo, yung mga ganong bagay. So, ikaw yung may control ng buhay mo, okay? So, ito na nga, nung bata pa lang ako, talagang ando na umaatake yung anxieties na araw-araw iniisip mo kung saan ka kukuha ng pagkain, nakakainin mo, kung may kakainin ba kayo bukas, kung makakapasok ka ba sa school, kung makakatapos ka ba ng pag-aaral. Hindi mo, yung lumaki ka na, ang isip mo is wala na nga yung goal mo na ikaw ba'y makakapag-aral ng college or what. Wala, hindi ko na nga inisip yun eh. Naalala ko noon nung high school kami, nag-uusap kami ng mga kaklase ko noon kung ano daw yung kukunin pagka-graduate ng high school, ano daw kursong kukunin. Sila yun, sabi nila, ako magna-nurse ako. Sabi nung isa, ako magti-teacher ako. Ako, mag-computer programming ako. Yung mga ganun, maraming mga kurso na naririnig ko na sabi niya, ako engineering ako, architect, ganyan. Wow. Tapos ako, nung pinasulat na kami nung kung ano yung gusto pag laki, sa isip ko, nung nagsusulat ako ng kung ano yung gusto ko paglaki, dapat nga i-picture mo sa sarili mo kung ano yung gusto mo paglaki, di ba? Ako ang na-picture ko, dahil nga, sabi ko nung una, hindi ko naman alam kung makapag-aral ako ng college kasi nga wala naman kaming pera. High school nga, hirapan kami. Elementary nga, hirapan kami. High school, buti nga na umabot pa ako ng high school, sabi ko sa sarili ko. Tapos college pa kaya. So yun, sabi ko, parang, hindi ko alam. So, ang pangarap ko noon is mag-nurse. Sabi ko nga, gusto kong maging nurse. Tuwa-tuwa akong kakita ng mga nakasuot na puting damit, puting sapatos, yung puting scrubs. Sabi ko, wow, parang ang ganda magsuot ng ganun. Pero yun pala, yun nga, dapat pala, alam mo talaga kung ano yung gusto mo sa buhay eh. Buti na lang na-discover ko rin later on na hindi ko pala gusto maging nurse. Hindi dahil sa ayaw kong tumulong sa ibang tao, kundi dahil na rin yung anxieties ko is hindi ko makontrol dahil doon. Yung anxieties ko nag-take over. Kaya yun, hindi ko rin nakaya ang pagiging nursing. Yun. Anyways, nasubukan ko naman at least kahit paano. So, hindi para sa akin ang nursing. Tapos yung isa pang sinulat ko, sabi ko, gusto ko na lang maging businesswoman, ganyan. Yun nga, entrepreneur pala yung ganun. So, yun. At least yung pwedeng maging makatotohanan yun. Tapos, sabi ko, yun na lang. Sabi ko, hindi ko alam kung anong gusto ko talaga. Or writer, ganyan. Gusto kong maging writer. Ang dami kong options, no? Writer na lang kasi mahilig ako magsulat. Ganyan, ganyan. Tapos, yun nga. Pero napapunta ako sa pagbablogger. Yun. Inilapit pa rin ako sa writing. Kasi nga, yun nga, sa gusto ko, pagsusulat, vlogging nga. Tapos, yan na. So, sabi ko, hindi na ako umasa, makapag-aral ako ng college. Tapos, ito na nga.
picture in your mind, sabi nga ganyan, kung ano yung gusto mo sa buhay. Basta nung natatandaan ko nung bata pa lang ako, sabi ko, gusto kong magkaroon ng kotse. Gusto kong magkaroon ng magandang buhay. Gusto ko ng maayos na buhay, maayos na tirahan, ganyan. Hindi ko naman gusto magkaroon ng mansyon. Wala naman ako pakialam sa mansyon, sabi kong ganyan. Ang gusto ko lang is maayos na tirahan, maayos na bahay. Yung kumpleto, yung lahat ng kailangan mo nandyan na. Yun lang ang gusto ko. And then, kotse nga. Sabi ko, gusto kong magkaroon ng kotse. Toyota pa ngayon. Sabi ko na gusto kong maging kotse. Toyota lang yun, ha? O, diba? Kahit ganun pa lang, na-picture ko pa rin sa buhay ko. Anyways, yun nga. Tulungan ang sarili na maging, fully equipped. Okay. Dahil nga ako'y lumaki na wala naman akong, sabi ko nga, wala akong mga resources. Wala akong tulong na makukuha mula sa mga magulang, mula sa mga kapatid. Dahil yung mga kapatid ko naman may mga kanya-kanya ng struggle sa buhay. And then, magulang ko naman, lalo na. So, wala talaga. Kaya sabi ko, ano bang gagawin ko, Lord? Parati ako nag-aalala kung anong gagawin ko sa susunod na mangyayari sa akin. Para kang nanunulay sa, sa isang tulay na parang hindi siya straight. Yung, pag maling tuntong mo lang is, baka mahulog ka. Ganun ang nangyari sa buhay ko noon. Lumalaki akong ganun. Yun, para kang ganun, nanunulay sa buhay. Sabi ko, ang hirap ng ganitong sitwasyon. Sabi ko, Lord, ano bang gagawin ko? So, yun, sabi ko, paano ko ba gagawin hindi mahirap ang buhay? Kaya naman yung anxieties ko, natutunan ko talaga, sabi ko na mabuksan yung third eye ko. Parang third eye siya eh. Parang naging superpower ko siya. Sabi ko, ano bang gagawin ko para hindi na ako mahirapan sa pera, hindi na ako mahirapan sa pamumuhay, para kahit pa paano is, yung basta makakain ka, yung hindi ka magugutom, hindi ka mag-aalala kapag hindi ka nagtrabaho, ay may kakainin ka pa rin, may pambayad pa rin ng bills. Yun, na-discover ka na hindi pala ako dapat mawalan talaga ng trabaho, dahil nga yung trabaho ko ang pinagkukunan ko ng tulong, pinagkukunan ko ng pera. At hindi rin ako dapat mawala ng ipon, dahil nga yung ipon ko rin ang tutulong sa akin, ganun din. Tutulong pa rin sa akin pag nawalan ako ng trabaho, pag nagkasakit ako or ang anak ko. So yun, na-discover ko lahat yun. Kaya talagang dumaan ako sa matinding proseso ng pagtitipid, yes. Naging matipid talaga ako. Lumaki naman talaga ako ng matipid talaga ako sa buhay. Naging marunong talaga ako sa pera, sabi ko nga. Talagang kinukwenta ko yan. Kung magkano yung gagastusin ko, kung magkano yung kailangan ko. Hindi ako, okay nung una, dati nung unang abroad ko, sabi ko nga sa inyo, doon ako talagang want to sawa sa pera. Inubos ko talaga lahat ng pera ko sa isang sahuran. Ubos kong ubos. Yan. Pero hanggang sa natutunan ko rin, ako din na nakatuto sa sarili ko na, shit, ubos na naman yung sahod ko. Wala pang 15 days. Alam mo yung pag gumastos ako, as in one day lang yung buong sahod ko ubos. Ay pagdating ng ilang araw, wala na. Wala pang 15 days, ay wala na rin akong panggastos. So ako din yung nahihirapan. Hindi ko na alam kung saan ko kukunin yung panggastos. Yun, sabi ko, ay mali pala yung ginagawa ko. Hindi pala ako dapat gagastos ng ganto ganyan sa loob lamang ng isang sahuran. Hindi ko pala dapat ubusin yung sahod ko. So, kailangan meron kang limit sa paggastos talaga. So, natukyan ko yun na magkano lang yung kakailanganin ko na gagastusin. Hindi ko pwedeng gastusin ito ng isang sahuran lang. Dahil, halimbawa, kung gumastos ako ng 1,000 pesos everyday, magkano yun sa isang buwan? Pag kinunita mo yun, magkano yun sa isang buwan? Okay? Kaya mahalaga talaga yung pagkukwenta. Natukyan ko talaga yun. So, kung gumastos ka ng 1,000 pesos everyday, 30,000 agad yan sa isang buwan. O, diba? 30 times 1 year. Ang laki niyan, ha? So, yun. Kaya sabi ko, oh my God, mali pala talaga yung ginagawa ko. Hindi pala ako dapat talagang extravaganza sa paggastos ng pera. So, natukyan ko talaga yan. Sabi ko, ay, mali ito. So, dapat meron lang pala ako isi-set na kung magkano yung dapat kong gastusin. Kailangan pala talaga, mahalaga talaga pala ang pagkukwenta. So, kinukwenta ko talaga yung mga gagastusin ko everyday. And I know, sabihin nyo ng kuripot ako. Talagang, sabi ko sa inyo, inaatake ako ng anxiety kapag yung, alam mo yun, gagastos ka ng halimbawa ay ganto ganyan sa isang araw lang. Halimbawa lang, 30,000 sa isang araw. Gagastusin mo, Diyos ko po, magkano yun in 1 month? Talagang, doon, mauubos agad ang pera mo. Doon, mauubos agad ang sahod mo. And then, pag naubos ang sahod mo,
babalik ka na naman sa sitwasyon na tatakbo ka na naman kung kani-kanino, maghahagilap ka na naman kung kani-kanino. So, yun ang nadiscover ko. And ayoko na dumating yun ako sa ganung posisyon na tatakbo na naman ako kung kani-kanino. Well, one time lang naman akong tumakbo sa ibang tao at hindi na naulit. Sabi ko, anong gagawin ko, Lord, para hindi na ako tumakbo sa ibang tao? Yun, natukuyan ko na mag-ipon. Gumastos lamang ng naayon sa aking financial. So, yun ang ginawa ko. So, nagbabudget ako ng pera. Budgeting is very important talaga. So, binabudget ko yan. Okay? Tapos, natukuyan ko talaga na mahalaga talaga na mag-ipon ka, magtabi ka talaga ng pera. Dahil bakit? Mahalaga talaga na yun ang buuin mo sa sarili mo, yung financial eh. Mahalaga dahil nandoon ang iyong shield or protection, okay, sa ipon mo, sa pera mo. Nandoon ang iyong security. Nandoon ang iyong halimbawa, peace of mind. Nandoon ang iyong comfort. Yes, kapag may pera ka, mas madali. Sabi ko nga, pag nawalan ka ng trabaho, hanggang kailan ka mawawalan ng trabaho? Yung mga kagastusan mo nandyan pa rin. At least masusustentuhan mo pa rin yung mga sarili mong pangangailangan. Yun ang nadiscover ko sa sarili ko. Na kailangan mahalaga pa rin pala na kapag tumigil tayo sa pagtatrabaho is kailangan masustentuhan mo pa rin yung mga pangangailangan mo. So yun, nandun ako sa ganung point na kailangan is maihanda ko yun sa sarili ko. At naihanda ko naman. Kaya I'm proud to myself na kahit mawalan ako ng trabaho, 1 taon, 2 taon, kaya ko pa rin masustentuhan yung sarili ko. Yun nga lang, hindi ko na pwedeng mag-add ng halimbawa ay 4 na tao para lang masustentuhan yung 4 na tao. No, I can't. Only for myself lang and maybe 1. Yun. Or 2. That's it. Pero hindi ko kaya na buong barangay is dalhin ko. So, yun. Kasi, mauubos ka nun pag ikaw lang. Okay? Yun ang hindi maintindihan ng ibang tao. Kaya mahalaga talaga ang pagkukwenta. Okay? Mahalaga yan. Hindi dahil sa maisip ka, hindi dahil sa ikaw ay, anong tawag dito? Yung parang madamot, no. Iniisip mo lang yung kinabukasan mo. Iniisip mo yung mga panahon na paano pag ikaw ang nawalan. Okay? Pag ikaw ang nawalan, sinong tatakbuhan mo? Sinong kakapitan mo? Ako kasi yung tipo ng tao na hindi ako basta tatakbo sa ibang tao, hindi ako basta kakapit sa ibang tao. Ako, mas naniwala ako na kailangan i-equip ko yun sa sarili ko. Yes, yung sarili ko ang aking punuan ng mga pangangailangan ko para mas madali. Kasi sabi ko sa inyo, mas mahirap tumakbo sa ibang tao. Mas mahirap humingi ng tulong sa ibang tao. Kaya mas mahalaga ikaw sa sarili mo ay makapaghanda nun para sa'yo. Kasi pag naihanda mo yun sa sarili mo, hindi ka mawawala ng takot. Hindi ka matatakot. Hindi ka mangangamba. Kahit mawalan ka ng trabaho, sure, ipoprovide mo pa rin yung iyong mga pangangailangan pag nawalan ka ng trabaho, okay? Dahil, ewan ko ba, kaya nga sabi ko, nagtataka ako dun sa ibang tao na paano nila nagagawa na walang trabaho? It doesn't work for me, you know. Pag ako ang nawalan ng trabaho, I cannot, kasi wala akong tatakbuhan. Nung bata pa ako, sabi ko nga 18 years old, pag nawawalan ako ng trabaho, I can't. Wala akong matatakbuhan, wala akong masisinungan. Sinong tatakbuhan ko? Hindi ko naman kaya na basta na lamang tumira sa amin na wala kang trabaho tapos ay kakain ka. Tapos sino mo papakain sa'yo? Yung mga magulang mo, nakakahiya. Ang laking ano nun sa akin, hassle. So parang nandun yung dignidad ko. I can't. Hindi ko kaya na yung magulang ko pa rin na mag-iisip para sa kakainin ko. Gayong matanda na ako, adult na ako. Na dapat ako nang may responsibilidad sa sarili ko. Hindi ko kaya yun. I would rather give than yung ako yung bibigyan. Kasi nakakahiya. Ayoko na maging pasanin ng ibang tao. Ayoko maging pasanin ng mga magulang ko, ng mga kapatid ko. Ayoko ng ganun. Dahil bilang isang adult, responsibilidad ko yun sa sarili ko. Yun. Kaya talagang I am proud of myself na hanggang ngayon is na-provide ko pa rin yung mga pangangailangan ko dahil, you know, I'm almost 40 and, you know, hindi ako nakaasa sa ibang tao. Nakakaya kong sustentuhan at buhayin ang sarili ko kahit mag-isa lang ako. You know, kahit hindi ako maasa sa ibang tao. Yun ang kagandahan na ano mo yung sarili mo, na ihanda mo. Okay? So, yun lang. Papasok na ako dahil wala ng oras. Okay? Talk to you later. Bye!